Itong sender natin ay from Japan. Nakaranas siya ng paranormal experience back in 2018 mula nung lumipat siya ng Japan. Nung bata pa siya, yung mami niya is tumira ng Japan. And growing up, may mga kinikwento yung mami niya sa kanya na horror stories na hindi niya in-expect na mararanasan niya din. Personally, may something talaga sa mga Japanese horror stories na nakakatakot talaga, no? Pagdating niya ng Japan, tumira siya sa isang dormitory. And yung dormitory daw is bago pa and pinasadya talagang gawin para sa mga students na titira doon. Pareho kami ni Sender, mabilis kaming makaramdam ng energy sa isang lugar. Nabanggit niya na pagdating niya pa lang ng dorm, iba na yung pakaramdam niya. Pero syempre wala naman siyang choice, so hinayaan niya na lang and tumuloy pa din siya sa dorm. Nabanggit niya nga din pala na yung room niya sa dorm na tinitirhan niya is sa second floor. Going back, yung first experience or encounter niya sa paranormal entity na to is around 10 p.m. ng gabi. That day, nag-decide siya na manood ng YouTube mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Nag-chill lang siya, trying to kill her time, nagre-relax. Nung lumalalim na yung gabi, out of nowhere, may kumatok sa pintuan niya ng 3 beses. Imagine hating gabi, nagpapahinga ka na, wala kang inaasahan na bisita, tapos may biglang kakatok sa pintuan mo. Sobrang creepy. After niyang marinig yung 3 katok sa pinto niya, biglang may nagsalitang babae na matinis ang boses at sinabing sumimasen. At first, inisip niya daw na baka yung landlady yun. Pero at the same time, naisip niya din na bakit sa ganong oras kumatok. Tsaka yung dorm daw na tinutuluyan niya ay puro Pinay lang yung nakatira. Then kinabukasan, sinabihan niya yung mga kasama niya tungkol sa nangyari nung gabing yun. Tinanong niya yung mga kasama niya, ate, dumaan ba yung landlady natin kagabi? Bago sinagot yung tanong niya, nagtinginan muna lahat nung nakatira doon. Then after nun, sinagot daw siya na, be, hindi yun yung landlady natin. Nung dumating din kami dito, ganun din yung salubong sa amin. Nung narinig niya daw yun, dun siya kinilabutan at natakot and na-realize niya na hindi daw pala tao yung kumatok sa kwarto niya. Dahil nga daw sa nakakakita siya ng multo, hindi na siya tinigilan ng babae. Working student siya nung mga time na yun. Madalas 11:30 p.m. na yung uwi niya sa trabaho. Kada uuwi daw siya galing trabaho, may mapapansin siyang babae na nasa sulok ng dorm nila. Palagi daw nakaabang sa kanya sa mga oras na yun. Pati daw sa paghihilamos, may mga naririnig siya na boses ng babae. Sa may bandang hagda, naririnig daw niya na tinatawag yung pangalan niya, Arisa. 1 year din daw inabot bago siya umalis sa dorm na yun. Kada paglipat niya, ganun palagi ang bungad sa kanya. Sumimasen na ang ibig sabihin ay, excuse me. Sinundan kaya siya ng babae dun sa dorm? Landlady kaya yun? Or dati ng kaluluwa sa pinagtatayuan ng dorm? And kung sinusundan siya kahit saan siya magpunta, ano kaya ang gusto niya mula kay Arisa? Kapag sa inyo nangyari yung naranasan ni Arisa, yung alas 12 ng gabi may kakatok ng 3 beses at maririnig ninyo sumimasen, hayaan nyo na lang ba? Pagbubuksan nyo ng pinto, anong gagawin ninyo? That's it for my video. Kung meron kayong mga horror stories katulad ng kay Arisa, you can message me on Instagram, you can share it to me there, and I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.